an accident for you na may plano ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Praise God. Sabi mo ulit, minsan pa, salamat sa pagpapaunlak mo. So, ang ating mga kapatiran ay nagmamalasakit sa atin. Talagang nagtiyaga sila para invite po tayo. At sa kabila po na medyo masungit ang panahon, nakarating pa rin po tayo. Amen? So mga kapatid, just listen dahil napakahalaga po ang mensahe, particular po sa mga nagpapasimula pa lang sa pagsampalataya sa ating Panginoon. So ito mga kapatid, we will talk about opportunity at ito po ay pinamagatan ko habang may pagkakataon. Naniniwala po ba kayo na kapag ang pagkakataon ay lumipas sa ating buhay ay hindi na ho natin maibabalik pa? We cannot bring the past, ang wika nga mga kapatid. Kaya we have to grab the opportunity na mayroon po tayo sa ating buhay. Lagi kong sinasabi, mga anak, habang buhay ang iyong mga magulang, grab the opportunity to do good to them. Bakit? Hindi habang buhay, kasama po natin sila. Kaya mga kapatid, sabi ko nga, every time and all the time na may nakakasalamuha tayo, it is God's opportunity na tayo po ay magagawa ng mabuti. Kinuha po natin ito sa Galatians 6:9 hanggang 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sabi po dito ni Pablo, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipagani tayo kung hindi tayo mangaghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So sabi, in-advise po ni Pablo, na habang tayo ay may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, mahal sa buhay. Mga kapatid, normal na gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, pero kung may gagawan tayo ng mabuti, it should be first our loved ones. Sabi nga po natin ulit, loved ones. Hallelujah. So mga kapatid, we have a lot of opportunities in life. Marami po tayo mga pagkakataon na makagawa ng mabuti sa sino pa man. Remember mga kapatid, na sabi pa nga magsisipagani tayo in due time. Sabi po ng 1 Samuel 10:7, at manunawa na pagka ang mga tandang ito ay mangyari sa iyo, na gawin mo ang idudulot ng pagkakataon sapagkat ang Diyos ay sumasayo. So if God ay nagbigay sa atin ng opportunity, i-grab po natin mga kapatid. Hallelujah! Kasi may mga tao, kung kailan wala na, doon nila gustong gumawa ng mabuti. Kaya ang sabi dito ng Bible, gawin mo ang idudulot ng pagkakataon. Sabi mo sa katabi mo, may pagkakataon tayo. Parang ang hina, parang malungkot kayo, na sumasabay kayo sa lungkot ng panahon. Sabi mo nga, mga kapatid, idudulot ng pagkakataon. So, mga kapatid, si Apostle Paul ay dumating din po sa punto na maging ang mga taga-Pilipos ay nawala ng pagkakataon. Basahin po natin. Sabi po dito ng Philippians 4:10, datapwat, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon, ang sabi ni Pablo, na ngayon sa kahuli-hulihan ay iyong binuhay ang iyong pagmamalasakit sa akin dahil nawala ang pagmamalasakit, namatay ang pagmamalasakit. At sabi ni Pablo, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit. Therefore, dati, namatay ang pagmamalasakit, binuhay lang muli ng taga-Pilipos. Kaya lang ang sabi dito mga kapatid, na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. So sabi dito mga kapatid, sabi ni Pablo, nagkulang kayo ng pagkakataon kasi para malaman po natin, si Pablo ay sentensyado na sa pagkakataong ito. Kahit nga sabi ko nga mga kapatid, nagkulang, bagamat binuhay nila ang kanilang pagmamalakit, nagkulang sila ng pagkakataon. Sabi mo nga uli sa katabi mo, huwag kang magkukulang ng pagkakataon.
Naiintindihan po ba natin? So wag tayong magkulang sa pagkakataon kasi sabi ko nga, ang mga Pilipino, reverse psychology sila. Ang mga Pilipino, sino ba mga taga-Pilipino? Wala po dito mga Pilipino, amen? Praise God. Ang mga Pilipino ay reverse psychology. Nang kumakain pa ang magulang, kumakain pa ng karne, kumakain pa ng isda, kumakain pa, wala pang bawal, hindi nila pinapakain. Nung matandanan, may sakit na, ang dami ng bawal. Kaya minsan, sabi ko nga, kung kailan nasa hospital ang magulang, doon dadalhan ng mga prutas. Doon dadalhan ng Jollibee. Doon dadalhan ng McDonald's. Ang pagkain nila, pinapadaan na nga lang sa hos. Hindi na sila makakain. Kaya usually, ang nangyayari, ang mataba ay bantay. Bakit? Kasi hindi na nakakakain ang pasyente. Kaya sabi ko nga, pagka ang isang tao ay dinala sa ospital, what they need is money. Hindi po yung mga pasalubong. Praise God. Naunawaan po ba natin? Kaya ang sinasabi ko, habang nabubuhay sila, pakainin nyo na ng masarap dahil darating ang panahon, hibawal na sila kumain. Yata akong kausap ulit. O sabi mo, habang may pagkakataon. Sino pa ho ang may mga magulang? Sa mga magulang, sino pa ang may mga magulang na magulang? Kasi, praise God, may mga magulang na, pero may magulang pa. Tama po ba? Praise the Lord. Sabi ng Colossians 4:5, ano po ang advice ni Paul? Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas. Sabi po ni Pablo, na inyong samantalahin ang pagkakataon. So, sinasamantala. Because we cannot bring the past. Sabi ko nga mga kapatid, pag may namamatay na mahal sa buhay, malalaman ninyo ang malaki ang pagkukulang dahil malakas umiyak. Dadanda, parang tahimik kayo. Talagang nilalasap nyo. Ulitin ko, pagka may namamatay na mahal sa buhay, malalaman ninyo ang isang malaki ang pagkukulang dahil malakas umiyak. Kaya kapag tayo ay, halimbawa, nagpunta tayo sa burol, may malakas umiyak. Iyak. Lapitan mo, sabihin mo, malaki ang pagkukulang mo, no? Kasi kung nagawa mo ang iyong dapat gawin, hindi masyadong masakit sa iyong kalooban ang mawala ang iyong mahal sa buhay. Dahil nagampanan mo at nagawa mo ang nararapat sa Kanya. Kaya sabi dito ng Amplified, mga kapatid, making the very most of the time and seizing, buying up the opportunity. Kung pwede nga lang natin bilhin ang pagkakataon, bilhin na po natin mga kapatid. Excuse me. Panahon, tandaan po natin, sabi ng Bible, samantalay ng panahon, sundan niyo po ako, nasa English na ako, yung PowerPoint natin. Hallelujah. Kaya sabi po dito mga kapatid, samantalahin ang pagkakataon. Bakit? Kasi itong panahon natin, napakasama. Dati-dati, ang mga nai-stroke, bibihira lang, bilang. Ngayon, 20 years old, inaatake na. Praise God. Ang dami ng mga naglitawan ngayon ng mga sakit. May mga incurable diseases. Kaya sabi ng Bible, samantalay dati ang mga magulang umaabot ng 120 years. Tumatanda sila. Ngayon, hindi na po, mga kapatid. Sabi nga ng Bible, ang span ng buhay ng tao ay 70 years. Pag umabot ng 80, dahil sa kanyang kalakasan at dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya kapag ang magulang mo pumasok na ng senior citizenship, 60 years old, aba mga kapatid, anong gawan mo? Grab the opportunity. Ipasyal mo na yan. I-treat mo na sa lahat na masasarap na restaurant. Para wala akong kausap. Parang natatakot ako sa inyo. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Dahil balo yun na pagdating ng 60, bigbilang ka lang ng taon. Whether we like it or not, mga kapatid. Hallelujah. At ang sabi ko nga, ang madalas at unang namamatay, tatay. Sa statistics, marami po ang balong babae kaysa balong lalaki. Dahil ang tatay, nauunang mamatay.
Kasi sabi ko, ang mga babae, expressive. Pagka medyo mayroong masamang nararamdaman, iniiyak, pero ang tatay, masyado silang nagre-reserve sila na kahit masama na ang pakiramdam, hindi nila ini-express. Kaya mga kapatid, panahon ng kasamaan, kasalanan, kasakitan, kamatayan, kahirapan, at kasakunaan at kaguluhan. Nowadays yan po, kasakunaan, kahit saan bansa, mga kapatid, ang daming sakuna, ang daming dilubyong nangyayari. So sabi ng Bible, grab the opportunity. Bakit? Kasi ang mga araw ay masama. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, grab the opportunity. Sabi po ng Ephesians 5:15 hanggang 17, mag-ingat kayong lubos kung paano kayong lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabi dito mga kapatid, praise God, magsilakad tayo, alamin natin ang kalooban ng Diyos. May I borrow your attention? Hallelujah. Sabi ko nga, ang impyerno was created, hindi po nilalang ang impyerno para sa mga tao. Nilalang ang impyerno para sa mga demonyo. Tama po ba? Praise God. Kaya sabi dito ng Bible, huwag tayong maging mga mangmang. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nga po ninyo, will of God. Tingnan natin, ano ba ang kalooban, Pastor Lito, ng Diyos? Basa tayo sa 1 Timothy 2:4. Sabi po dito na ang siyang na tinutukoy ay Diyos, na siyang may ibig, na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Gusto ng Diyos na lahat ng mga taga San Felipe ay maligtas. Praise God. That is the will of God. Ayaw ng Diyos na may taong pupunta ng impyerno. Because His will for us ay maligtas tayong lahat, mga kapatid. That is the will of the Lord. Kaya hindi niya kagustuhan na ang sinuman ay pumunta ng impyerno. Praise God. Kasi gusto nga po ng Diyos, lahat ay mga ligtas. So anong ginagawa ng Diyos? Sa bagay, mga kapatid, para malaman, matagal na dapat bumalik si Lord. Pero ang sabi ng 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo, mapagpasinsya, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. The reason kung bakit hindi pa bumabalik si Lord, binibigyan ang bawat tao ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya mga visitors na nandito again, napakapalad mo, bakit narinig mo ang katotohanan, narinig mo na kalooban ng Diyos na makilala mo ang katotohanan because God, ayaw niya na mapahamak tayo, mga kapatid. Again, God is giving us opportunity na tayo ay makapagbalik loob sa Diyos. Amen po ba? O sabi mo nga ulit, sabi mo, magbalik loob sa Diyos. Ipakita natin yung drawing, mga kapatid. Dalawa lang naman po ang patutungan ng tao, heaven at saka hell. Praise God. Ulitin ko, hindi gusto ng Diyos na pumunta tayo ng impyerno, pero bakit may taong pupunta sa impyerno? Dahil ginusto niya na. Tama po ba? Kasi sabi ko nga, napaka-simpleng logic, mga kapatid. Kung gusto mong magdoktor, kailangan mong pumasok sa school ng medisina. Tama po ba ako? Sagot ko kayo. Ulitin ko, kung gusto mong magdoktor, kailangan mong pumasok sa eskwelahan ng medisina. Tama po ba? Kung gusto mong magpulis, kailangan mong pumasok sa eskwelahan ng kriminolohiya. Tama po ba? Praise God. Ngayon, pag tinanong mo ang tao, saan mo gustong pumunta, everyone will say, langit. Pero pag pinapasok mo sa church, how you can go to heaven na ayaw mong pumasok sa church? As what I said, hindi ka pwedeng magdoktor kung hindi ka papasok sa eskwelahan ng medisina. Hindi ka pwedeng mag-abogado kung hindi ka papasok sa lugar ng batas.
eskwelahan ng batas. Amen po ba? So praise God, for us to be saved, pasok tayo sa church. Kasi ang church ang huhubog sa atin, gagabay sa atin para mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Sabi mo sa bisita mo na katabi mo, simula ngayong gabi, tuloy-tuloy tayo. Palapakan nga po natin ang Diyos. Amen? Wala na po tayong, hindi po tayo titigil. Sunday after Sunday. Sabi ko nga, mga kapatid, hindi naman mahaba ang church eh. Actually, sa Old Testament, ang hinihingi ng Lord, isang araw eh. 6 days to work. Ang isang araw ay hinihingi ng Diyos. Ilan ba ang isang araw? 24 hours. Dati yun, sa Old Testament tayo, ang hinihingi lang ng Lord, 1.5 hours. Every Sunday. Makaunting panahon. Pagtyagaan natin ang paglingkod tayo sa Panginoon. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Ang kalooban ng Diyos, ayaw niya na mapahamak tayo, masaktan tayo, maparusahan tayo, magdurusa tayo, mahatulan tayo, at mapariwara tayo, at masaktan tayo. Ayaw ng Diyos yan, mga kapatid, kasi para malaman po ninyo, mahal na mahal ho kayo ng Panginoon. Amen? Kailan, Pastor, ang araw ng kaligtasan? Kailan ba natin tatanggapin si Jesus? Kailan ba tayo maglilingkod? Praise God! Hallelujah! Sabi ng 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito, ngayon ang panahong ukol, or appointed, or perfect time, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa English, sabi po dito, listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Huwag nyo na pong ipagpabukas-bukas. Amen? Kasi ang iba, saka na lang, hindi mo alam ang dadalhin ng bukas. Sabi ng Bible, ngayong gabi, ang araw ng kaligtasan. Palapakan nga po natin si Jesus. Amen. Huwag mo nang ipagpaliban-liban, huwag mo nang ipagpabukas-bukas, huwag mo nang ipagpasawalang bahala, at huwag mo nang ipagsawalang kibo. Ang kaligtasan ay ngayon, mga kapatid. Kasi ang iba, akala ng iba, tulad ng sinasabi ko, ako nag-drive ho ako, praise God. Hindi ko alam, mamaya mabangga ako, masagasan, maaksidente, patay ako bukas. No one can say, kasi ang iniisip ng iba, wala kang sakit. Hahabang yung buhay, hindi ho. May mga natutulugan, binabangungot. May mga maganda ang pahinga, biglang binagsakan ng eroplano, patay lahat. Praise God. No one can say hanggang kailan ka mabubuhay. Kaya mga kapatid, sabi ng Bible sa Proverbs 27:1, huwag mong ipaghambog or boast or brag ang kinabukasan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Huwag mo lang ipaghambog. Kasi as what I said, ako ngayon, ang lakas ko, wala akong sakit. Pero pwede ako mamatay mamaya. Paano kung hindi ko pa tinanggap ngayon si Lord? Kaya habang may buhay, tanggapin natin ang Panginoon. Sabi ni James, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang iyong buhay? Kayo'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay ay napapawi. Sabi po ng Bible, mga kapatid, ang buhay natin parang singaw. Lumilitaw, nawawala. Amen? Amen po ba? Nalaala ko tuloy, meron daw pong isang sari-sari store at meron siyang suki, mga kapatid, na katulong. Tapos araw-araw ay bumibili yung katulong na yun doon sa kanyang suki na sari-sari store. Tapos after 3 years, may araw na hindi na bumili yung katulong. Na-question ngayon, sabi po ng may-ari ng sari-sari store, asan na ba si Cora? Ang sabi nila, hindi nyo po ba alam na si Cora ay nasagasaan nung isang araw? So siya po ay sising-sisi dahil matagal siyang Kristiyano, 3 years o 3 taon silang nagkikita, pero hindi man lamang nabahaginan ng salita ng Diyos. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, you don't know kung ano ang bukas. Kita niyo po yung mayaman, basa tayo yung mayaman. Sige po, ang sabi po ng mayaman, mga kapatid, Luke 12:19,
At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ng pag-aaring nakakamali para sa maraming taon. Mangagpahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Yun ang gagawin ng mayaman kasi mayroon na siyang lahat. Anong sabi ng Diyos? Sa dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling hihingin sa'yo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasening kanino kaya. Kaya kita niyo po ang mayaman, akala niya okay, mag-i-enjoy na lang siya sa buhay, pero kinagabihan, patay. Hallelujah. Are you here, church? O, sabi mo ulit, grab the opportunity. Ano ngayon mga kapatid talaga ang katungkulan ng tao? Sabi ko nga sa pag-aaral ng science, million na sperm cells ang ating mga kasabayan, praise God. Pero ikaw lang ang nabuo, among. Hindi dahil madaya ka. Hindi po dahil aksidente na nabuo ka. God has a purpose. Sa mga nag-aaral ng science, millions of sperm cells yan. At doon sa million of sperm cells, isa lang ang mabubuo. At ikaw yun ang nabuo. Bakit nabuo ka? For what purpose? Ang sabi ng Ecclesiastes 12:13 hanggang 14, ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawan sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So listen up, church, hindi masama mag-aral, hindi masama magtrabaho, hindi masama kumita ng pera, pero hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang. Nabubuhay ka para maglingkod sa Diyos. Amen? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Kaya sa mga baguhan po, mga kapatid, it's your beginning para maglingkod sa Panginoon because we were not just created to earn money and to enjoy life. We were created para maglingkod at sumamba sa Panginoon. So pagsampalataya, pagsamba, paglilingkod, at pagsunod sa Panginoon. Yan po ang buong katungkulan ng tao. Sabi ko nga, ang daming mayaman sa Pilipinas, pero walang nagawa ang kanilang kayamanan, tamaan sila ng cancer. Lagi po natin tandaan yan. Ang buhay natin ay hiram lamang natin sa Diyos, at ito ay dapat natin gamitin para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi po ng Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Wala tayong 7 buhay, wala tayong 9 na buhay. Minsan lang tayo mamamatay, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hindi kung kailan mamamatay, doon ka magsisisi. Hindi kung kailan ka mamamatay, doon ka tatawag sa Diyos. Ang sabi ng Bible, after death is judgment. Hallelujah. Wala na po, hindi na po yung panahon para magbalik loob kay Lord. Ito po ay panahon ng judgment. Kaya ang sabi ng Ecclesiastes, napakamagandang payo ito. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan, sapagkat mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, sapagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakda ring mamatay. Mga kapatid, sabi ng Bible, tayo, ikaw, ako, tayo lahat, mga kapatid, ay mayroong araw na nakatakda sa atin na tayo ay mamamatay. At kailan tayo pinapaalalahanan? Kapag may namatay na kapitbahay ninyo or anuman ninyo, God is reminding you, oy, may nakita kang patay, ipinapaalala ko sa'yo, nakatakda ka rin mamatay. Kasi mga kapatid, para bang sa atin pagka tayo ay dumadalo sa mga funeral, para bang it's ordinary for us. Para lang mag-comfort, hindi. God is reminding us na ikaw din nabuhay, nakatakda rin mamatay. Amen? Palapakan natin si Jesus. Kaya lang, pag namatay ang tao, judgment ang kasunod, no more chance. Kaya wala pong kanta doon, one more chance. Ta-na-na-na. Di ba? May kantang ganyan. Wala pong chance anymore sa kabilang buhay. Sabi ng 16:26, at bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at sa inyo kay Abraham at sa mayaman na napunta sa pagdurusa,
upang ang mag-ibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maaari, at gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. No more chance. Wala nang lipatan. Pag namatay tayo, judgment. Pag napuntahan mo ay Hades, hindi ka na pwedeng lumipat sa langit. Hindi po totoo na mananalangin tayo ng 40 days para ang kanyang kaluluwa ilipat sa langit. Wala po. Kasi sabi po ni Abraham, may pagitan sa atin para ang naandyan hindi na makalipat dito, ang mga nandito hindi na makalipat dyan. So, no more chance. Sabi nga ulit sa katabi mo, no more chance. No more chance. Wala nang time, wala nang opportunity, wala nang chance. Kailan tayo may chance? Ecclesiastes 9:4, sapagkat sa Kaniya na napisan ang lahat ng may buhay ay may pag-asa. As long as, sabi po dito, we are alive, we still have hope. Habang buhay tayo, may pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, habang buhay. Huwag kayong mag-alala, malapit na po ako matapos. Deuteronomy 30:19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilalagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sabi po dito, I am now giving you the choice. Sabi nga ninyo, choice. Sabi niya, between life and death, between God's blessings and God's curse, and I will call heaven and earth to witness the choice you made. Pero may hint, sabi niya, choose life. Anong purpose? Bakit pipiliin ang buhay? Sabi po dito, choose life so that you and your children or loved ones will live. Listen up, church. Ang decision, ang choice na gagawin mo ngayon, it will affect sa iyong pamilya. Amen? Kaya wag po ninyong babaliwalain ang magiging desisyon mo ngayong gabi, mga kapatid. Dahil, again, ang decision, ang choice na gagawin mo sa gabing ito will affect even to your children. Kaya sabi ko, next week, sa darating na Sunday, Friday ngayon, Sabado, praise God, pagbalik nyo sa linggo, dalhin mo ang iyong buong pamilya. Amen? Hallelujah! Bakit? Kasi kailangan na po, lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan na po natin ipaglingkod ang Diyos. The chance is yours, the choice is yours, and the change is yours. Balikan natin ang binasa natin kanina sa Galatians. We can't allow ourselves to get tired of living the right way, doing good to all men. Certainly, each of us will receive everlasting life at the proper time if we don't give up. Kaya never give up. Gawa lang kayo lagi ng mabuti. Kahit ginagawa ka ng masama, gantihan mo lang ng mabuti, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, huwag tayong give up sa paggawa ng mabuti. Whenever, maganda sa English, whenever, sa Tagalog kasi, sakali, we have the opportunity, we have to do what is good for everyone, especially for the family of believers. Kaya huwag mo na idugtong ang believers, especially for the family. Mga kabataan, hindi masama na maging mabuti tayo sa boyfriend, maging mabuti sa girlfriend, pero kung mayroon kayong pagmamabutihan, it should be first your loved ones. Na i-treat mo, na ililibre mo ang boyfriend mo, na ililibre mo ang girlfriend mo. Ang nanay mo, na ilibre mo na ba? Ang tatay mo ba, na ilibre mo na ba? Hallelujah! Sige, tahimik talaga kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, whenever. Maganda yun po, mga kapatid. Sakali, may pagkakataon ka. Hallelujah. Sabi po doon, mga kapatid, gumawa ka ng mabuti sa lahat. Hallelujah. Sa last verse, mga kapatid, tingnan po natin. Kilala niyo po ba si Esau? O Esau sa Tagalog? Si Esau, kapatid po siya ni Jacob. At ang kanilang ama ay si Isaac. At ang kanyang ina ay si Rebecca. Ngayon, mga kapatid, nagkataon na dinisib ni Esau ang kanyang ama. So, sa Bible, pag dinidisib o nililindan mo ang iyong magulang, may sumpa. Kaya lang, mga kapatid, so ibig sabihin, nakagawa ng masama si Esau, kaya lang,
Dahil namatay na si Isaac, ito ang sabi ng Scripture, sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang ni Esau magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon, yan matindi, pagkakataon, ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niya mapilit na lumuluha. Kita niyo po? Dahil patay na ang ama ni Esau, kahit sa lumuha ng dugo, kahit pilitin niyang umiyak, wala na siyang pagkakataon. May I borrow your attention, mga anak? Hallelujah. Ang paghingi ng tawad, hindi yung kailan sila nasa kabaong na. Ang pagpaparamdam ng pagmamahal, hindi kung kailan nasa kabaong na sila. Ang dami sa balita sa TV, pag may namamatay, doon nila sinasabi, alam mo, bait niya. Mabait yan. Doon nila nasasabi. Alam mo, mahal ko yan. Mahal ko yan. Karen, pero nang mabiyaya pa? Sinasabi nyo ba na mahalaga yan? Mahal ko yan? Praise God. Again, mga kapatid. Hallelujah. Kasi maraming anak. Listen up, church. Walang anak na hindi nagkulang. Walang anak na hindi nagkamali. At walang anak na hindi nagkasala sa magulang. Agree kayo? Hindi. Amen. Praise God. Ngayon, tatanungin ko kayo, when was the last time na humingi ka ng tawad? Wala kayong matandaan. Kasi wala naman talaga humingi ng tawad. Kung kailan namamatay, doon sila hingi ng tawad. Baba! Patawad! Patawad! Pero pag namatay na ang isang tao, hindi na sila nakakarinig. Hindi na sila nakakaramdam. Kaya sabi ko nga sa mga pagtuturo ko, kung kailan patay, doon sinusuotan ng magandang damit, mali. Habang naglalabas, suotan mo na ng trahe de Buddha yan. Mas ma-appreciate nila. Habang nag-aararo ang papa mo, papag-Amerikanahin mo na. Praise God. Because mas na-appreciate nila yon. Kasi kahit suotan mo ng ginto yan, pagpatay na yan, they do not appreciate anymore. Sana makuha niyo po yung aking pinupunto. Ngayon, sabi ko nga, mga anak, bago kayo matulog, learn to hug. Learn na yumakap ka sa magulang. Dahil baka bukas, wala na sila. Sabi ng mga iba, Pastor, hindi ako sanay. Hindi ako sanay yumakap. Sanayin mo ang iyong sarili. Kasi as what I said, hindi lahat ng pagkakataon kasama mo ang iyong mahal sa buhay. Tingin kayo, maraming mga magulang, pretender. Mo sila, kumusta ka pa? Okay. Ma, kumusta ka? Okay lang, anak. Pero deep inside, may mga nararamdaman na yan. Ang purpose kung bakit hindi sila umaamin, para hindi tayo mag-alala ng mga anak. Kaya sabi ko, sinuli may mga magulang, taas ang kamay. Pag uwi mo mamaya, pwede mo naman i-hug si daddy mo. Pwede mong i-hug si mami mo. Kasi hindi mo alam ang bukas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Last, pinamagatan ko ito, it's too late to be good. Balik ka lang doon, anak. It's too late to be good. Ito po ay testimonya ko sa aking buhay. I am so sad pagka nagtitestify ako ng ganito dahil laki, mga kapatid. Huli na ang lahat. Tawag nga. Alam niyo po, sa buhay ko, storya ng nanay ko, ang nanay namin, pinaampon kami, iniwang kami. Pero sa istorya ng tatay namin, baliktad sila. Tatay namin sobrang bait. At napakadali mahalin ang isang magulang na mabait. Hallelujah. At alam niyo po,
ang tatay namin, hindi kami sinisigawan noon, hindi kami binulyawan, hindi kami pinalo ever since. So we love our father so much. 13 po kami magkakapatid, but we love our father so much. And among brothers and sisters, sa aming magkakapatid, ako ang pinakamamahal ni tatay. Kasi tuwing pupunta siya sa bundok para mag-truso, ako ang kasama. Pag pupunta siya sa palayan, kasama niya lagi kung bata pa ako nung maliit pa. So, I love my father so much. At para malaman po ninyo mga kapatid, hallelujah, dahil naglakihan kami, and most of us ay halos napadpad kami ng Manila, Makati. So, naiwan namin si nanay at saka si tatay sa probinsya. At para sila makasurvive, ay tatay ko siyempre ang bumubuhay. At minsan sumusulat na lang sa amin para humingi ng pambili ng bigas. At minsan lang din lang mapabadalhan ng aming mga kapatid. So, tumagal kami dito sa Manila, may 10 years, 20 years, may 30 years. So, mayroon po kaming concern na kapitbahay sa aming probinsya. Siyang sumulat sa amin. Si Nanay Concept ang kanyang pangalan. So, it was addressed sa akin. Ang sabi ng liham, sabi niya, "To," sabi niya ganon, "napapansin ko si tatay ninyo, habang nag-aararo sa katanghali ang tapat, ay biglang bumubulagta sa araruhan. At after 30 minutes, pilit na bumabangon si tatay ninyo, putlang-putla at pawis na pawis, at ipagpapatuloy niya ang pag-aararo." Sabi niya, "Kung mahal niyo ang inyong magulang, baka may nararamdaman." So what we did, nag-ambag-ambag kami, pamasahe ni tatay, at pinapunta namin si tatay dito sa Manila. And of course, dating niya sa Makati, nandito ako sa Pampanga noon, at the following day na ako nakapunta. At pagpunta ko, praise God, nakita ko si tatay nasa hagdanan, namamanas. Alam niyo naman po yung manas. So, because I love my father, I hug him. Inano ko siya, niyakap, at sabay sabi ko, "Tay, kumusta ka na?" Ang sagot lang ng tatay ko, "Mga anak, huwag kayong mag-alala sa akin. Okay lang ang tatay ninyo." So, pinadiagnose namin sa Philippine General Hospital. And he was diagnosed, mga kapatid, na acute na po ang kanyang mga sakit. Ang kanyang mga internal organs ay affected na po lahat. Hindi po ininda ng magulang namin yon. So, alam namin yon, may taning na si tatay. Pero si tatay, nagpre-pretend na okay siya. So, tinanong namin ang doktor how we can prolong sa buhay ng tatay namin. Sabi po ng doktor, kung gusto nyo humaba-haba ang buhay ng tatay ninyo, ito mga bawal. Bawal kumain ng karne, bawal kumain ng isda, pero pwedeng gulay, pero bawal ang may asin. Kaya kinakain ni tatay, gulay na matabang. Bawal na siya ng kanin. Ang tinitik niya po ay gatas na pangmatanda. At for him to prolong, para mapahaba-haba ang buhay, ang kailangan naming gamot everyday ay worth 1,000 pesos. At sa aming magkakapatid, lahat halos mahirap. Ako lang po ang medyo angat dahil nakakilala sa Panginoon. So in other words, pumapalya si tatay sa pag-take ng gamot dahil walang pwedeng ma-sustain ang aking mga kapatid sa kanya. So, nung gabi ngayon, nung dumalaw ako, sabi ko, "Tay, I have to go back to Pampanga." Kasi marami ako cell groups, marami ako mga Bible studies. Biglang sabi ng tatay ko, "Anak, pwede bang mag-stay ka muna kahit isang gabi?" So, siyempre, naghihingi siya ng isang gabi sa akin. Tinawagan ko na lang po yung aking mga cell leaders. Sabi ko, "Kayo na muna mag-handle ng cell groups. I need to be with my father tonight." So, natulog kami, isang kulambo, isang kumot, unan. At sa madaling araw, yakap-yakap ako ng tatay ko ng mahigpit. And I pretend nang tulog ako kunwari, pero gising po ako. Alam ko po yung yakap ng tatay ko. So magdamag po yun, hindi ako binitawan ng tatay ko.
And then pagdating na ng umaga, patay mali siya pa rin ako. Parang walang nangyari. At nagkape, sabi ko kay tatay, tay, napagbigyan na kita, babalik na po ako ng Pampanga. At isa lang ang bili ni tatay, sabi niya, anak, balik ka kaagad ha. Sige tay, ako maghahanap lang po ako ng pera para pambili po ninyo ng gamot. And way back then, I only received 300 pesos sa church allowance. So how I can survive my father with 300 pesos? So what I did, naglalabandero ako sa umaga. Pag nagsuot ako ng polo, tatanong ng mga membro, saan ka pupunta, pastor? Magse-cell group, half-lie, kasi sa hapon pang cell group, pero yung mula umaga hanggang tanghali, umapahapon, naglalabandero ako para kay tatay. Wala naman po mahirap para sa akin na magsakripisyo at magpakahirap para kay tatay. At ito na po, sabi ng tatay ka, balik ka kaagad. At pagbaba ko sa bahay ng ate ko, bigla ko hinabol ng ate ko, to, sabi niya, to, sandali. Ano yun? Sabi niya si tatay pumapalayan, uminom ng gamot kasi wala tayong pambili. Ito yung mga resita, lahat bilhin mo. Tapos si tatay pala, sabi niya gano'n, walang magandang damit yan. Puro ang lahat ng damit yan madagta. Kasi yung mga saging sa probinsya, alam niyo naman, wala siyang maayos na damit. Bilhan mo siya ng polo, bilhan mo siya ng pantalon, bilhan mo siya ng sapatos. At bilhan mo na siya ng mga gatas, damihan mo na. Sabi niya, ang daming bili ng ate ko para sa tatay. So, alam niyo na po ang istorya mga kapatid. Bumalik ako sa Pampanga, it took for me for almost 1 month para makaipon ng pambili ng gamot. After a month, praise God, naglalabandero, siyempre araw-araw halos naglalabandero ako, nakaipon po ako ng pera. Excited ako para makita si tatay. Ginawa ko, binilang ko siya ng malalaking gatas. Malalaking lata ng gatas. Binilang ko siya ng gamot for almost 6 months para hindi na siya papalya. Praise God. At binilang ko siya ng polo, magandang polo, binilang ko siyang magandang pantalon at sapatos. And I bought everything para kay tatay. 2 bag na malalaki. Excited ako na sumasakay ng bus from Pampanga to Makati. Hallelujah. At makikita ko ulit si tatay. At hindi kalayuan mga kapatid, nung nandun ako sa Makati, natanaw ko ang bahay ng ate ko, marami na pong tao. So I just ignore sa naramdaman ko, sabi ko baka may handaan lang, baka may birthday, kaya sabi ko, kaya maraming tao. Nagbagal na po ako maglakad, papunta doon sa bahay ng ate ko, kasi iba yung nararamdaman ko. At nakita ko ng ate ko nang hindi kalayuan, biglang tumakbo si ate at niyakap ako. Sabi ng ate ko po, wala na si tatay. Alam niyo po yung sakit ng mawala ng magulang? Super. Bumagsak yung 2 bag na bitbit ko. Alam ko si tatay, hindi na po siya nakakarinig. Pero pagpasok ko sa bahay ng ate ko, nandun na si tatay sa kabang. Sabi ko kay tatay, tay, nandito na po yung gamot nyo. Sabi ko, nandito na po yung gatas ninyo. Sabi ko, nandito na po tayo ka. Wala nang, hindi niya na nainom yung gatas. Hindi niya na na-take yung gamot. At ang pinakamasakit na akin nakita, yung tatay ko habang nakaburol, yung kanyang damit na pang-estudyante, yung polo. Sabi ko kay ate, may dala ko kay tatay na magandang polo. Pakibihisan. Kaya lang hindi na po nila piling bihisan because 3 days na pala si tatay na nakaburol. Matigas na siya kaya hindi na siya mabisisan. So hindi niya na nasuot yung damit, hindi niya na-take yung gamot, hindi niya na nainom yung gatas. Too late to do good. Habang umiiyak ako sa kabaong, sobra akong iyak ng iyak. Ang ate ko naman hindi tumitigil sa kakikwento. Sabi niya, alam mo to, 24 hours si tatay na nag-50-50 kasi hinihintay ka. Yung pala yung sabi niya na balik ka kaagad. Regret ako kasi tatay namatay. Wala ako sa kanyang tabi.
24 hours nakipaglaban sa kamatayan. Hinihintay ako. Church, si Pastor Lito ay ulila na ho ako ngayon. Wala na akong nanay, wala na akong tatay. Hirap. Ang hirap ng walang magulang. Napakahirap. Kaya kung kayo may mga magulang, grab the opportunity to love them. Dahil darating ang panahon, mawawala din sila sa inyo. Pwede ba tayo tumayo lahat? Close your eyes. Gusto ko po ipikit lang ninyo ang iyong mata kasi pagka dilat kayo, hindi kayo makapag-concentrate. Ang gagawin natin sa gabi ito, sabi nga, you cannot give what you don't have. Hindi mo maibibigay ang bagay na wala sa iyo. Ang gagawin natin, tatanggapin natin si Jesus. At pag tinanggap natin si Jesus, magpapakapuno tayo sa kanyang pag-ibig. At kapag pinuno ang ating puso ng kanyang pag-ibig, we can extend that love to our loved ones. Kung hindi ka niyakap ng papa mo, dahil hindi rin sila sanay yakapin ng bata sila, ikaw ang unang yayakap sa kanila. Dahil may mga anak dito na nagtatampo kay papa niya kasi hindi man lamang sa niyakap mula noon. Uulitin ko, kaya hindi sila marunong yumakap dahil hindi sila niyakap nung bata din sila. Ngayon na ikaw ay nakatanggap ng pag-ibig ni Lord, ikaw ang yayakap sa kanila. Bago tayo umawit, may tanong po akong iwan sa inyo. When was the last time na niyakap mo si mama mo at papa mo? Kailan ang huling panahon na niyakap mo si mama mo at papa mo? At ang pangalawang tanong, kailan ang huling panahon, when was the last time na sinabi mo kay mama mo at papa mo, Ma, Pa, mahalaga ka sa akin. Ma, Pa, mahal kita. Kailan mo huling sinabi na mahal mo ang iyong magulang? Church, as what I said while ago, ang magulang mo, may nararamdaman na yan, pero hindi nila sinasabi sa inyo kasi ayaw nilang mag-alala kayo. So this point of time, church, praise God, mapapakapuspos tayo sa pag-ibig ng Lord. Sige po, awit tayo. Thank you, Lord. Sige po, mayakap tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po tayo lahat. Yakap mo, kailan mo, yakap mo. Sige po, sabayan niyo po kami. Hallelujah. Yakap mo, oh Diyos, ang buhay ko. Sige po, minsan pa yakap mo.
balik. At pwede ko bang hilingin na ipikit ang iyong mata ulit? At sa pagpikit ng iyong mata, isipin mo nga ang yakap mo si mama mo at papa mo. Higpitan mo ang iyong yakap. Tulad ng inaawit natin, di mo kayang mabuhay ng sila. Kailangan mo sila, kailangan mo sila. Sige po, habang inuulit natin ang chorus, sige po, higpitan mo ang yakap mo, isipin mo na mga magulang mo ang iyong kayakap. Hallelujah! Hallelujah! Di ko kayaan mabuhay. Sige, sabihin mo yan. Nang wala sa piling ko. Kailangan ka namin, Nay. Kailangan ka namin, Nay. Hallelujah! Oh, sige, church, come on, minsan pa. Oh, Jesus! Come on, hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Di namin kaya mabuhay nang wala si Mama. Di namin kaya mabuhay nang wala si Papa. Kailangan namin sila, Panginoon. Hallelujah! Sige, church, come on! Come on, hallelujah! Sabi mo yan sa magulang mo, ay sa'yo, di ko kayang mabuhay. Di ko kayang mabuhay nang wala sa piling ko. Kailangan ka namin. Bago natin ulitin, church. Hallelujah. Sige po, atin tanggapin ang Panginoon. Susunod po kayo sa maiksing panalangin. Gagawin niyo po personal sa Panginoon. Hallelujah, na parang ikaw ang nagsasabi sa Panginoon. Sige po, sabay-sabay tayo. Sabihin natin, Panginoon. Sige, lakasan natin, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na makilala kita. At salamat, Panginoon, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Lord, pinagsisisihan ko ang aking mga nagawang pagkakasala mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Patawarin niyo po ako at linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko po, sige po, sabay kayo, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kita na maghari mula ngayon at magpakailanman. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos. At aking pong inaangkin ang buhay na walang hanggan na ipinagkaloob sa akin. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At mula ngayon, tatakan niyo po ang aking puso ng Santong Espiritu. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa paglakad ko bilang iyong anak. In Jesus' name. Ako na lang po ang mananalangin sa inyong Panginoon. Maraming salamat sa aming mga bisita, sa mga invited, Panginoon. Lord, naniniwala kami na itong gabing ito ay remarkable para sa kanila. Itong gabi na ito, Panginoon, ay gabi na tinanggap kanila, gabi na napabilang sila sa iyong pamilya. Samahan niyo po sila sa paglakad sa mundong ito, Panginoon. And I pray, God, na sila ay magiging daluyan ng pagpapala, biyaya sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang asawa, Panginoon, sa kanilang buong sambahayan, Jesus. At salamat, God, dahil ikaw ang patuloy na magpapala sa kanila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Misapaitas natin ang ating kamay. Come on, napakabuti, awitin natin. Hallelujah. Kapaitas natin ang ating dalawang kamay. At napakabuti mo. Sige po. Give tribute to God. Hallelujah. It's all because of His goodness and grace. Come on. Hallelujah. Ang iyong
na ang Diyos ay tapat sa ating mga buhay. Ang gabing ito ay hindi aksidente, kundi noon pa man na itakda na ng Diyos na tayo sa gabing ito ay magkaroon upang maipahayag ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na patuloy natin siyang kilalanin sa gabing ito. At sa bawat nagsuko ng kanyang buhay, sa bawat tumanggap kay Kristo, buhay na walang hanggan ang iniaalay niya sa bawat isa sa atin. Yan ay tanda ng kanyang pagmamahal. Bagamat tayo'y makasalanan, bagamat tayo'y maraming pagkukulang, subalit ang Diyos ay puno ng kahabagan sa ating mga buhay. Pwede po bang tayo po muli manalangin? Pasalamatan po natin ang Diyos sa ibinigay niyang pagkakataong ito na tayo makarinig ng mensahe niya. O salamat, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa kalayaan na may pahayag ang mensahe mo. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi aksidente ang pagkakaparito ng bawat isa. Aming dalangin, Panginoon, na patuloy po nilang maramdaman, maranasan ang lalim, ang luwang, ang lawak, at ang taas ng iyong pagmamahal sa kanilang mga buhay. Aming dalangin, Panginoon, na hindi nila kalilimutan ang mensahe mo, hindi nila kalilimutan ang gabing ito na kung saan sila ay nag-alay ng kanilang buhay sa kanilang manlikha. Aming dalangin din po, Panginoon, na ibalik niyo po sila sa lugar na ito upang lumago po sila sa pagkakilala sa aming Panginoon Kristo. At hayaan mo, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon, ang bawat isa, anuman ang narinig nilang mensahe, ito po ay kanilang gagawin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Hallelujah. Minsan pa, awitin po natin, napakabuti ng ating